morning po sa lahat. Morning. Morning po. Batiin po natin ang good morning ang bawat isa. Morning po. Ayan. So, ang mga naka-line up po nating kanta ay puro Tagalog po. So, sana po, we pray po na maging, hindi lang siya magstay as songs sa bawat isa, pero ito rin po yung maging promise natin para sa Panginoon. So, samahan niyo po kami sa aming pagsisimula sa ating Sunday po. Let's all pray. Lord, maraming salamat po na nandito po kaming lahat muli, Lord God. To worship you, to praise you, to give thanks, Lord, and to learn more about you, to hear from our preacher, Lord God. May you bless each and every one, yung mga families represented here, even po yung mga manonood online. Lord God, ingatan niyo po yung mga papunta pa lamang, Lord God. And may you bless everyone involved sa church na to, Lord God, even this community, Lord. Lord, may you be the center of our lives and not just today, Lord God. Lord, we thank you for everything, Lord. We lay our hearts, Lord God, our humble hearts, Father. May you help us, Panginoon, na sa iyo po mag-focus. And again, Lord God, we pray na yung mga kantang to, Lord, ma-internalize po namin. Maging prayer po namin sila. Maging pangako namin sila. May our lives be for you, Father. May each and every one here, Lord God, be blessed, Lord God. And may have, Lord God, in our hearts. Maraming salamat po, Lord God, as we ready our hearts, Lord God. Naniniwala po kaming kasama namin kayo, Panginoon. Araw-araw, Lord God. Sa mga ginagawa po namin, kayo ang aming kasama, Panginoon. Sa iyo lamang kami titingin, Panginoon. Sa iyo lamang kami magpo-focus. And may this day be a reminder for everyone, Lord God. Maraming salamat po once again. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at samahan niyo po kami. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan. Dumaan man ako sa ilog. Di ako malulunod. Yes, Lord. Dumaan man ako sa hapon. Di ako masusunod. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa hapon, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako magangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan. Dumaan man ako sa ilog. Di ako malulunod. Dumaan man ako sa hapon. Di ako masusunod. Dumaan. Dumaan man ako sa ilog. Di ako malulunod. Dumaan man ako sa hapon. Di ako
kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Ating Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Wala na pong sasaya sa buhay na may Panginoon. Amen. Na mayroong Kristo. Wala nang great assurance or hope na matatagpuan kahit kanino man kundi sa Panginoong Jesus lang. Dakilang Diyos na nagkatawang tao, nabuhay, namatay, nabuhay muli dahil kahit kailan hindi siya nagsinungaling. Lahat ng mga pangako ng Diyos sa atin ay tutupadin niya. Patuloy niyang tinutupad dahil tapat siyang Panginoon. Amen? Salamat po, Diyos. Bagamat di kami, Panginoon, karapat-dapat na pangakuan at bigyan ng pagkakataon, binibigyan mo kami, O Diyos, dahil nag-uumapaw, O Diyos, ang iyong kabutihan. Nag-uumapaw, O Diyos, ang iyong kahabagan sa amin. Maraming pong salamat na ang bawat isa na narito ay binabago mo araw-araw mula sa aming kadustaan, mula sa aming kalikuan, ay binibigyan mo kami, O Diyos, ng direksyon araw-araw. Marami pong salamat, O Diyos. Maliit na bagay po ang itaas ang ating mga kamay sa Panginoon. Tanda ng ating pasasalamat, tanda ng ating pagsuko at pagsabi sa Panginoon, walang-wala kami, Panginoon, Ikaw lang. Salamat sa'yo'y hatid ng pusong umiibig, O Diyos, iyong dinggin. Ang buhay kong ito'y nakalaan sa'yo. Papuri, awitin, para sa'yo lamang. Jesus, salamat po. Ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw. Ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man mundong kinagisnan, basta salamat ko'y handog sa'yo, Jesus.
Mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Jesus, salamat po, ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man, mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming ay bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang makita ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay na katapatan mo sa dalanghati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon. Sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Minsan pa po, ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, sa di mapapawi o may kukubli,
Nagpapasalamat po kami sa lahat po ng nagawa mo para sa amin. Lord, we know we don't deserve any of these things, Lord. But you love us, Lord. You continually love us, Lord. Even if we fail, Lord God. And Lord, we want to take this moment to apologize for everything we did. For everything we've done na nasaktan ka namin, Panginoon. Lord, we are sorry. We come to you with humble hearts, Lord. Please forgive us, Lord. And we want to take this moment, Lord, to bring ourselves back to you, Father. Na ikaw na po muli yung mag-iisa sa aming isip at puso, Panginoon. That you will be our reason to live, Father. Tunay kang buhay, Panginoon. Lord, may you help us be the light, Lord God, of this world, the salt and the light of this world, Lord God. Gamitin mo po kami, Lord God, so that the whole world will know your name, Father. Maraming salamat po, Panginoon. Again, Lord, we're sorry for everything we've done. Lord, you keep on loving us, Lord. And again, Lord, gusto po namin kunin yung moment na to recommit ourselves to you, Father. To remind ourselves, Father, na sa'yo kami dapat nakatingin, not with the world, Lord God. May you help us become your vessels, Father, so that our family, our friends, the people around us, malalaman nila na nabubuhay kami para sa'yo, Lord God. Lord, maraming salamat for each and every one here, our brothers and sisters in Christ, Father. Lord, maraming salamat po. If you have anything to give thanks to the Lord, may you give thanks to Him right now. Maraming salamat. You are our joy, Father. Tuloy-tuloy kaming aawit para sa iyo, Panginoon. Tuloy-tuloy kaming mabubuhay para sa iyo, Panginoon. Tuloy-tuloy kaming magmamahal, Lord God. Because we have you, Father. We love you, Lord. We love you, we love you, we love you, Father. Maraming salamat po, Panginoon. Can we just give our clap offering to God? Tuloy-tuloy kaming aawit, Panginoon, ngayong araw na ito. Maraming salamat. Yes! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Oh
Isig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos, paglipas ng pagod at luha. Di maaaring huminto ang pagbugal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso, nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daluyan, ito'y walang humpay. Ang ilong ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso, nagtagumpay. Pagkalakas mo, Diyos, ang ating taglay. Pagkalakas mo ang taglay. Tuloy ang awit, tuloy ang daluyan, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Yeah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. We have voice to praise you, O God. Glory to you. Blessed morning, everyone. Today's scripture reading is found in the book of 1 Peter, chapter 4, verses 12 to 16 and 19. We'll be reading the verses alternately. Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. All together, please. So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. May God bless the reading of His precious word. May now be seated. Amen. Good morning. Bakasyon na ba? Alam niyo kahapon, ako ay nagbalik basa. Parang sa cellphone, nag-scroll down. Nung lahat ng mga ginamit na outline o preaching natin ng Sunday, ang nakita ko yung huling-huling petsa na nagamit yung salita na suffering ay nung 2005. Actually, nakalagay siya sa libro ng MRCP. Yun yung unang-unang libro na nagawa ko noon para sa mga pastor para may sarili silang kopya ng outline. 2005. Matagal na rin pala, no? Halos ilang taon na? 19? 19 years na. Ano kaya ang ginawa nung mensahe na yun noon, nakagaya ng ganito ngayon,
19 years ago. So habang nag-iisip ako, no, napansin ko din na itong mga nagdaang mga linggo at buwan, parang, alam niyo, pag kayo nag-iedad na, nag-iisip na talaga kayo ng mga bagay na hindi niyo naiisip nung bata-bata pa kayo. Kagaya halimbawa ng pagdating ng mga hula ng pagdurusa, mga pestilence, earthquakes, floods. Parang ang nagigimbal lang yung nakakaalam eh. Yung hindi nakakaalam nang mangyari sa mga susunod na panahon ay nagsiswimming pa sa Quiapo, tumatalon pa sila doon sa bahay, di ba? Di ba? Namamangka pa doon sa tabi ng bahay nila dahil hindi nila iniisip na ito ay parte ng pagdurusa na dadanasin ng sangkatauhan. Ang nakakaalam lang yung siguro, yung may alam sa Bible, alam na mga prophecies, mga hula sa huling araw. So, parang ang pakiramdam ko, ang nagdudusa lang yung may alam. Tama yung kasabihan, what you do not know won't hurt you. Marami ang hindi nakakaalam eh. Pero sasabihin ko ngayong umaga na papunta na po tayo doon sa panahon ng pagdurusa. Ito nga ang aking salaming bago po yan 275, yung kaliwa naman 350. Ang grado. Kaya nahihirapan na rin ako, parte ng pagdurusa yun, di ba? Pag nag-iedad ka na. Nagtaka kasi ako, yung mga kilala ko na magaganda, pumapangit sila doon sa tingin ko. Tapos yung mga pangit, gumaganda. Sabi ko, malabo na mata ko talaga. So, naglagay ako ng bago salamin para makita ko yung totoo. At masasabi ko na magaganda kayo lahat. Hindi, lumabo bigla eh. So, tingnan natin yung wisdom dito sa ating pag-uusapan. Kasi, although sinasabi ng banal na kasulatan ito na mangyayari, at totoo naman, ano tayo ngayon? Ano ang paghahanda natin? Tayo ba ay magiging bitter? Or are we going to be better Christians sa time ng suffering? Ito, banggitin ko sa inyo ang mga ilang mga sufferings na pagdadaan natin. Physical sufferings. Lalo yung mga nag-iedad po, matindi po ang dagok ng pagkakasakit. Si Pastor Jerome lang palagi ko nakikita halimbawa Kasi, siyempre, yung close sa'yo, yun ang namamanmanan mo minsan ng buong maghapon, naririnig mo. Nag-suffer talaga siya Hindi lang basta suffer. Kaya ako naman sinasabi yan dahil ako ang una. Ako yung nagka-gout. Pag nagka-gout ka, siguro mga 2 linggo yan. 1 linggong masidhing pagdurusa, tas 1 linggong papaampat yung sakit, so mag-uumpisa ka ng makalakad. Yan, unti-unti. So pagkalipas ng 1 o 2 linggo na nakakalakad ka na, tatamaan ka na naman. So panibagong 2 linggo na naman na nakahiga ka. Ang hirap. Hindi mo magawa yung kailangan mong gawin dahil hindi ka nga makabangon. Ako gano'n, 2 linggo. Si Pastor Jerome, 3 buwan Nakita ko na sa kanya yung ultimate suffering talaga na nagtatanong na siya, Lord, bakit ganito? Hindi naman ako makasalanan. Wala naman akong ginawang kasalanan. Hindi naman ako pasaway. Pero bakit ganito ako? Nakatingin lang siya palagi sa kesame. So, he has to understand what he is undergoing. At dahil ang wisdom talaga sa buhay, yung malaman mo kung bakit. Tama ba? At least malaman mo yung isang interrogative na yun, yung why. Saka na yung mga how, when, yung mga ganun. Yung why na lang muna. Bakit, Lord? Bakit pinagdaraanan ko itong physical suffering na ito na meron akong illness, meron akong injury? So, ito pa, emotional pain. Ang emotional pain ay yung, halimbawa, sa relasyon, hindi kayo magkaigi ng asawa mo, hindi kayo magkaiging magkapatid o magkaibigan. Sa tuwing magkukurus kayo na landas, nararamdaman mo yung kirot sa puso mo, saka yung isip mo bagabag palagi. Dahil siguro, ikaw yung nasaktan, kung ikaw naman ang nakasakit, you feel guilty. Hindi ka makatulog kaya isip do sa mga tao na hindi maganda yung relasyon mo, and you pray to God at sinasabi mo, Lord, kayo na pong bahala, hindi ko na po kaya ito.
So, ganun ang iyong panalangin. So, sa makatuwid, hindi mo matatakasan yung ganun mga sufferings na pagdadaanan mo when it comes to relationship. Dahil relational tayo eh. No man is an island. Lahat tayo ay merong interaction sa mundong ito. Yung pikon at yung bagabag ay talunan. Talagang mag-iisa na lang siya. Siguro mamumundok na lang siya. Pero habang tayo ay nagkukurus ang landas natin, meron niyang kiskisan eh. At minsan, yung sakit na dala nito ang dinaramdam natin sa ating buhay. At yung pangatlo, yung loss. Pagkawala. Maaring kayo ay nasunugan. Ba, sabi nila, hindi baling manakawang ka na ng 10 beses, huwag ka lang masunugan. Dahil pag nasunugan ka, ubos talaga lahat yung naipundar mo. Itong nagdaang 2 buwan, marami hong sunog na nangyari. At talagang marami pong pamilya ang walang tirahan ngayon. Ang hirap ata yung wala kang tirahan ha. Lalo pag pinag-uusapan yung paliligo, pag di ba? Saan ka po pwesto? Ang hirap. So, you suffer because of that. At yung suffering na yan, minsan, lumilikha sa iyo ng sama ng loob, lumilikha sa iyo ng pambibintang, lumilikha sa iyo ng comparison at sama ng loob sa Diyos mismo. Sinisisi mo siya bakit pinabayaan ka. So that is very unwise. Hindi karunungan na magsisi ng iba at lalo sisihin ng Diyos sa mga nangyari sa atin. Bakit? Yun ang sasagutin po natin ngayon. Because the Bible is filled with stories of good people who suffered. Even our Lord Jesus Christ. Hindi siya spared dito dahil kinakailangan niyang daanan nito para matuto siya at malaman niya ang lalim ng simpatya na ibibigay niya doon sa mga magdurusa din. Amen? Kaya naintindihan tayo ng Diyos eh. Ang Diyos ay nakakaunawa sa atin pag tayo ay nagdurusa. So huwag niyo kakalimutan yan. Naalala ko yun sa isang kasal eh. Sinabi ng pastor, meron daw tayong singsing na sinusuot sa buhay natin. Yung iba alam na ito eh, pero for the sake of those who have not heard this, yung una daw ring na sinusuot mo, kapag ikaw ay na-in love na, at sinusuotan mo ng engagement ring, yung babae na mamahalin mo. Pag kayo ay kinasal na, susuotan mo na siya ng wedding ring. Yan. At pag nagsasama kayo, at hindi maganda yun yung pagsasama, ang isusuot mo sa kanya ay boring. Oh. Ngayon, pag nagkiskisa na kayo at todo na talaga, ang tawag na rin, suffering. Oh. Anong singsing doon ang suot ninyo? Kasi dito po sa ating buhay ngayon, pag ikaw ay hindi nagdurusa, wow, every gising is a blessing. Sino sa inyo ngayon na may pinagdurusahan? Taas ang kamay. Kayo ang nag-umpisa ng pogo. Ha? Pero mukha namang hindi nagdudusa si Alice Go, no? Panay pa nga ang bungis-gis eh. Magaling siya. Magaling siya. Magaling siya lumaro sa suffering na pinagdadaanan niya. Ang ating Panginoong Jesus ay hindi po na-spare doon. Actually, ang sabi sa Isaiah 55 verse 3, He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Doon sa John chapter 1 verse 10, sinabi ron na He came to His own and His own received Him not. Meron pa bang mas lalala sa kirot na yan? Yung ikaw ang pinanggalingan ng lahat tapos hindi ka kinilala, hindi ka binigyan ng parangal, hindi ka binigyan ng pagkilala. Wala bang mas may hihigit pa ba dyan sa pain na yan? Di ba? Yun ang misang pain na hindi natin kaya may mga nababaliw eh. At yung iba naman, sukdulan na yung kanilang samaan ng loob na nararamdaman. Dahil, halimbawa, kagaya sa pamilya, no? May sakripisyo kang ginawa para sa iyong mahal sa buhay. Todo na, hindi ka na nga nakapag-asawa. Dahil sa pagtatrabaho mo, nagkasakit ka pa. Tapos isang araw, yung pinagbalasakitan mo at sinakripisyohan mo, minura ka pa. And worse than that, nilagyan pa ng labintador yung damit mo. At pumutok. Di ba? O mag-isip na kayo ng medyo weird, mas weird pa dyan. Pero ang Panginoon Jesus, talagang todong weird yung
Pinagdusahan niya dahil sa atin. Siya ang lumikha ng lahat pero hindi siya kinilala ng kanyang mga nilikha. Ngayon may tanong naman, sabi nila, if God is good, then why does He allow bad things to happen? Kung mabuti ang Diyos, bakit niya pinahintulutan na may mga masasamang nangyayari sa kanyang mga anak? Sumagot nga kayo. Kahit pabulong lang. Kung mabait ang Diyos, bakit tayo nakakadanas ng mga kirot, mga pasakit, mga struggles, di ba? Yung suffering. Bakit natin pinagdadaanan yan? Now, huwag natin kakalimutan na lahat ng ito ay nangyayari dahil may pinanggalingan. So, ang pinanggalingan po nito, mamaya dadaanan naman natin, unahan ko na lang, dahil ang mundo na nilikha ng Diyos na perpekto o ganap, ay pinasok ng kasalanan. At mula noon, hindi na naging maganda ang takbo ng lahat ng bagay. Ay meron ng kamatayan, meron ng kabiguan, at lahat, sabihin natin, lahat ng negatibong bagay ay nandito na dahil sa kasalanan ng tao. At nangyayari na ito ngayon. So, tanong nyo, saan pa talaga nanggaling ang suffering? Where does suffering come from? Okay, meron po tayong 4 na sagot dyan. Number 1, because of the imperfect world we live in. Itong mundong tinutungtungan natin ay hindi na po kagaya nung unang mundo ng nilikha ng Diyos. Naganap. Sipin nyo nun, sa Garden of Eden, magkatabi yung tupa at saka leon. Ngayon, pagtabihin mo yung tupa at saka leon, ano mangyari? Pulutan. Hapunan. Di ba? Wala na tong mundong ito. At sabi ng banal na kasulatan, ito ay patungo sa kalunos-lunos na kinabukasan. Dahil ito po ay susunugin ng apoy. Yung sa time ng purification ng mundo, susunugin ito para bigyan siya ng bagong mukha, bagong pasimula. So when God made the universe, it was good and perfect. Kaya lang sa Romans 5:12, ito sabi ni Apostle Paul, when Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death. So death spread to everyone, for everyone sinned. So, hindi na po siya mababago. Mula noon hanggang ngayon, hindi na po siya mababago. Talagang naapektuhan na tayo ng resulta ng kasalanan, yung consequences ng kasalanan. So, yun ang una na dahilan. Yung kasalanan ang pumasok na sa mundong ito. Ito, pangalawa, nilikha tayo ng Diyos na free moral agent. Meron tayong sariling pagpapasya. Kung ayaw mo, wag mo. Di ba? Sabi nga nila, kung gusto mo, meron ka 10 paraan. Kung ayaw mo, may 10 kang dahilan. No one can force you. Ang huling-huling makukuha sa iyo pag ikaw ay binihag, ay ang iyong kalooban. Pwede kang hubara, pwede kang tanggalan ng mga extremities mo, putulin ng kamay mo, paa mo. Pero ang hindi nila makukuha sa iyo ay ang iyong kalooban. Yun ang huling-huli mong maibibigay. So, dahil sa kalooban na yan, na tayo nagpapasya, we can choose to be morally evil. So, may moral evil na nangyayari sa mundo because of our own choices and decisions. Pwede mong piliing maging arrogante, pwede mong piliin maging uncaring, maging selfish, maging abusive. Nasa sayo yan Pero may consequences. At ang consequences niya, pwede mo itong pagdusahan. Dahil sabi ni Paul sa Galatians 6:8, whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So itong moral evil na ito, ay kagagawan natin mismo. Pinili natin na gawin ang kasalanan, kaya tayo ay nagdurusa dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, bago ka naman mamatay siguro, magdudusa ka muna. So, a lot of struggles are consequences of our own free will. Pangatlo, the actions of other people. Meron pa nga yung isa yung natural evil. Alam niyo ba yung natural evil? Earthquake, di ba? Floods,
pestilence, yung climate change. Natural evil po yan eh. Nanggaling sa nature na pinagdudusahan natin ngayon. Kaya sabi nila ito nga ulan ng ulan, tapos ngayon aaraw na naman. Ang resulta niyan, sipon, ubo, hika. Di ba? So magdudusa ka ngayon, di ba? May patalas sa television, sabi niya, di ubos siya ng ubo. Tapos, gabi na pala, sabi niya, naubos yung araw ko. Pag nagdudusa ka talaga, uubusin ang oras mo, lakas mo, at panahon mo. Pero itong the actions of other people, iba naman po ito. Sinadya talaga na pagdusahin ka. Halimbawa, nakursunadahan ka. Ngayon, ang dami hong nahahala ngayon. Kayong mga kababaihan, mga bata, mag-ingat kayo. Wag lakwatsa na lakwatsa. Kasi ilang beses na yun naibalita na mga dalaging ding tsaka dalagita na ni-rape at inilibing sa buhanginan. Pero mo nagagawa. At 12 anyos, ha? Wala nang patawad ang ibang mga tao ngayon. Pag bumaril sila sa kali ngayon, yung mga riding in tandem, parang wala lang, babarilin ng ganun yung tao na binuhay ng nanay niya, tapos babaril lang ng ganun. Bakit ganun ang tao? Kasi meron din silang pagpiling ginagawa, hindi mo sila maawat eh. Naalala ko nga nung isang gabi, nanood ako yung nangyari doon sa motorsiklo na kamote driver eh. Yung driver ng motorsiklo, nag-sway siyang gano'n, nag-overtake siya. Ang kasalubong niya ngayon, kotse. Tumapon talaga siya. Namatay po. O ano nangyari? May kaso yung binunggo niyang may-ari ng kotse. Nag-research ako. Nasa loob pala natin yon. Kahit hindi ikaw ang nakabunggo, pag binunggo ka at may nangyaring masama doon, may pananagutan ka pa din. Sino mo nananahimik ka, tapos may kamote driver, binunggo ka, tapos ikaw makukulong ka dahil may pananagutan ka sa pagkamatay niya? Di ba? Oo. Baluktot din yung batas natin. Kaya dapat mabago yun eh. Mabago talaga eh. Walang kasalanan yung nagmamaneho ng kotse. Kaya pa nga siya nagmamaneho, binunggo siya mismo nung nakamotorsiklo eh. Tapos siya ngayon ang makukulong. So, di ba? Wala nang gagawin yung kamote driver, namamahinga na siya sa sementeryo ngayon. Yan ang ibig sabihin ng galaw ng ating kapwa. May epekto din sa atin. Kaya nga nag-utos ang ating Panginoon eh. Sabi niya po, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Utos po ito sa lahat. Kung gagawin ito ng lahat, walang masamang mangyayari sa ating kapwa. Amen? Minsan, dala lang ng kung anong dahilan ang dali nating manakit ng ating kapwa. Di ba? Nawala silang kamalay-malay. Sino ba yung... May isang young people na nagsumbong sa akin, nilagyan daw ng thumbtacks yung upuan niya sa school. So, umuwi siya, may thumbtacks siya sa pang-upo. Sabi ko, sobrang namang sama nung kaklase mo yon. Hindi ho yun masama, pastor. Masamang masama. Galit na galit siya. Sino ba nakaranas niyo makaupo sa thumbtacks? Ang pakiramdam niyo po para kayong bulletin board. Ang sakit. Nabunot mo na yung thumbtacks, mga 1 week, masakit pa din. Iba yung pain niya eh. Iba yung pain ng thumbtacks, parang hindi mabubunot kasi ang pakiramdam mo eh. Okay, so meron tayong the actions of other people. Number 4, it's part of God's will and plan. Ha? Parte ng plano at kalooban ng Diyos na tayo ay magdusa? Opo, because it was designed for a specific purpose. Dinisenyo ng Diyos yung dadaan sa atin na pagdurusa dahil meron siyang gustong gawin sa buhay natin. Okay? So, mahalaga rito, tignan natin na lahat ng mangyayari sa ating pagdurusa ay mangyayari with God's permission. Hindi siya mangyayari kung hindi pa hintulutan ng Diyos. Amen?
So pag sinabi ni Lord, hindi yan para sa kanya, itatabing ganun yun. Lilipat sa katabi mo. O, di ba? O. Pero pag time na, may gustong baguhin ng Diyos sa'yo, kasi may mga kwento kasi ng mga tao na ang dami nilang plano, biglang nagkasakit. Hindi natupad yung plano. So, bigong-bigo yung pakaramdam niya. Tapos nalaman niya na yung pupuntahan pala niyang lugar, natibag at namatay lahat ng tao na nandun sa gusali na yon. So, imbis na malungkot siya, hindi siya nakapunta ron, tuwan-tuwa siya kasi na-spare siya eh. Di ba? Minsan ganun yon. Kaya wala tayong dapat sisihin. Dapat tignan natin, dahil tayo nakakilala sa Panginoon, tignan natin na lahat ng dadaan sa atin is with God's permission. At dahil pinahintulutan niya ito, meron siyang magandang plano at layunin sa ating pagdaraanan na pagdurusa. Mag-amen tayong lahat. Because the Lord always has a purpose behind every pain. So, sabi sa Isaiah 48 verse 10, basahin natin lahat. I have refined you, but not like silver. I have tested you in the furnace of suffering. Doon po sa Job 23 verse 10, sabi doon ni Job, He knows the way that I take, that after testing me, I shall come forth as gold. So, ang ganda kung ang pananaw mo, ganun eh. Di ba? Yung hindi ka angal na angal, ang tingin mo, lalong magiging maigi ang buhay mo, lalong magiging mahusay ang pagkatao mo, dahil sa pagsubok na pinagdaraanan mo. Ano ba ang silbi ng peklat? Di ba? Hindi niyo ba napansin pag nasugat kayo, yung kaparehong lugar, pag tinamaan ulit, hindi na masyado masakit. May keloid ba tawag doon sa pekla? May keloid na eh. Kumapal na. Yan. Di ba? Kumapal na. Kaya yung mga tao na nasaktan na, alam na nila yung pain na pinagdaraanan nila, hindi na sila masyadong masasaktan. Nung ako po ay na-stroke, tapos nag-recommend po ng mag-IV ako. No? So, palagi po ako nagpapa-IV. Yung, ano bang madaling maintindi sa IV? Dextrose, papadextrose ako para masustensyohan ako ng vitamina sa katawan. Alam niyo kung ilang beses na akong tinusok? Isama na natin dun yung nagkamali yung pagtusok sa ugat. Siguro meron ng mga 150 times. Oo. Kasi minsan tutusukin ka ng nurse, mali, bubunutin niya uli. So papalitan niya na naman, itutusok niya naman gano'n. Pag namali, iahanap niya, iikot-ikot niya gano'n sa ugat mo. Wala nang, sa akin, wala nang ano yan eh. Hindi ko na siya kinatatakutan. Pag sinabi ng nurse, amin na ho yung kamay niyo, gano'n kaagad. Tinutulungan ko pa nga siya, tinatapik-tapik ko pa yung ugat ko para lumabas na eh, gano'n. Mamaya, nandyan na. Minsan, hindi ko nga nararamdaman eh. Siguro ang kapal na ng ugat ko sa dami ng tusok ko. Pero mahigit 150 na tusok na yung dumaan sa kamay ko. O, di ba? Yun ang nagsusustain sa akin. So, maganda yung ginagawa niya. Kailangan tiisin ko siya eh. Kasi kung hindi ako lalakas. So, may layunin yung pagtusok. May layunin yung kirot. Yun ay para sustentuhan at pahabain ang iyong buhay. Okay, punta tayo sa good news about suffering. Sinong gusto makarinig ng good news? Bakit tayo nagdudusa? Dalawa lang po siya. Okay, the first one is suffering makes us stronger believers. Ang pagdurusa ay lilikha ng matitibay na mga mananampalataya. Ang purpose ng suffering is character development. Pangalawa, correction. Pag ikaw ay nagdurusa, meron ding itinutuwid sa iyo ang Diyos. Halimbawa, 1 linggo na masakit ang ipin mo, anong itinutuwid sa iyo? Maging concerned ka sa health mo, di ba? Pumunta ka sa dentista, hindi pwedeng tatalian mo, silalagay mo sa gate, ihilahin mo biglang gano'n. Di ba? Panahon ni Buknoy yung gano'n eh. Hindi pwede yung ganon. Tinuturuan tayo na mapahusay yung ating pamumuhay. Kaya kinukorek tayo. Sabi po ng salita ng Diyos, ang minamahal ng Diyos ay kanyang itinutuwid. Whom the Lord loves, He disciplines. Di ba? So tinutuwid tayo dahil alam ng Diyos kung anong mabuti sa atin. It makes us stronger believers both in character and in life.
or living. O ito po, sabi po rito, our reaction to difficulty reveals a lot about our faith. Yun ang hinangaan ko kay Pastor Jerome noon. Nung nagdudusa siya, sumisigaw na po sa sakit yan eh. Tapos sabi niya, Lord God, maganda nga si Lord tinatanong niya, hindi ako tinatanong niya. Kasi iba sagot ko eh. Lord God, bakit po ganito, Lord? Kami mag-asawa, iyak na lang kami. Hindi rin naman namin alam ang sagot eh. So naghihintay, nagdudusa siya, nagdudusa din kami. Hindi ko alam kung sino mas mabigat ang pagdurusa, palagi ko siya eh. Siya yung may kirot. Pero sa amin, iba pala yung kirot ng magulang, Yung minsan nakaka-pray ka patuloy, Lord, huwag na po yung anak ko. Yung umaway na lang sa akin kanina, doon mo na lang ilipat. Gusto mo ma-spare yung anak mo eh. Pero talagang kailangan dumaan tayo doon eh. Tanungin niyo po si Pastor Jerome kung anong masasabi niya tungkol sa pinagdaanan niya. Yayaman po isip niyo at puso ninyo. Sasabihin niya sa inyo kung ano ang itinuturo ng Diyos araw-araw sa buhay niya sa nagdaang 13 taon na nag-umpisa yung kanyang sakit eh. Pero yung fatal, yung 3 months, huling 3 months na emergency siya. So, marami siya natutuhan. Kaya minsan pag nakikinig ako sa kanya, nagpipreach siya, tumatama talaga sa akin yung sinasabi niya dahil magkasama kami sa kwarto habang dumadaing siya eh. Habang pinagdaraanan niya yung mga pagdurusa ng kanyang buhay. Ito ang reaction ni James. Sabi niya, James 1, verse 2 and 3. Consider it pure joy, my brothers, when you encounter trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Ano daw ang reaction mo pag meron ka mga pagsubok? Consider it pure joy. Oh, si Sister Sosie Ong, nung nag-chemotherapy kasi Sister Sosie eh. Kaya hindi natin siya nakita, di ba? Pero dumating yung, di ko alam kung 2 weeks ago yun eh. Graduation, tapos na. Ang saya nila rin sa kwarto sa ospital eh. Kasi graduate na siya. So nasa bahay na siya ngayon at nagre-recover. So praise God, may katapusan din ang lahat ng bagay eh. Pero ang gusto ko dyan, matapos siya, na may na-develop sa atin. Hindi pwedeng wala dahil yun ay nilayo ng Diyos eh. Kaya ikaw, piliin mo na maniwala sa katotohanan na may permiso ang Diyos na dumaan sa iyo yung iyong pagdurusa. Kung ano man yan. Isipin mo kung ano yung magiging problema mo. Kahit pa yan ay sarili mong kagagawan. Pinahintulutan ng Diyos yan para ikaw ay mapalakas at maituwid sa iyong buhay. Mag-amen tayong lahat. So, consider it pure joy. Halimbawa, sabihin sa iyo, Sister Bitas, ito po ang resulta ng inyong exam. Kayo po ay may taning na. Anong reaction mo? Ha? Anong reaction mo? May taning ang buhay mo, 3 buwan na lang. Anong sasabihin mo? Ha? Consider it pure joy. Sabi mo, yay! 3 months na lang, yay! Makakalaya na ako sa asawa ko. 3 months na lang. Makakalaya na ako sa utang ko. Di ba? Sabi niya, consider it pure joy when you encounter trials of many kinds. So, ang ibig sabihin nito, ayaw ng Diyos na pag meron kang pagsubok at pagdurusa, nagmunguy-nguy ka, naninisi ka, nagagalit ka, nalulungkot ka. Hindi yun ang tugon ng Kristiyano sa kanyang pagdurusa. Ang kanyang tugon ay, anong tugon niya? Tumawa ka. Bakit hindi? Diba? Tawanan mo ang katabi mo. Diba? It is God's tool to change us and redirect us. Suffering makes us open to God's direction and correction. Sino nga ba namang, alam mo, pag may mga tao sa palibot mo, siguro magpapapansin ka yung, alam mo, yung paawa effect ka. Ganun. Pero sa totoo lang,
Manahimik ka lang eh. Kagaya ni Job, nanahimik lang siya. Umupo siya sa abo. Abo nga ba yung inupo niya o dayami? Umupo siya doon kasi, alam nyo, hindi siya makaupo sa matigas na upuan dahil puro bukol ang kanyang katawan. At ang ginawa niya, nagnilay-nilay lang siya. At nakipag-usap siya sa Diyos. At doon niya narinig ang pagtutuwid ng Diyos sa kanyang buhay. At natuto siya. Kaya sa Proverbs 20:30, ito po ang katotohanan. Sometimes, it takes a painful experience to make us change our ways. Kinakailangan minsan lang masakit na karanasan para baguhin natin ang gawin ng ating buhay. O sige, hindi ka pa ba magbabago? Next time na lang po. O sige, ipunin mo lang yung painful things na darating sa buhay mo dahil pag tumama yan, sapat na sapat yung sakit na yan para magbago ka. O, naalala ko yung uncle ko kasi lasinggero yun eh. Nagkasakit sa atay. O di, dumana siya ng tindi ng kirot. Sa sobrang sakit, na kanyang pinagdaraanan, nangako siya talaga. Walang-wala ng pag-inom. Wala na yung bisyo, tinanggal niya na lahat. After 3 months, naka-recover po. Mahimalang naka-recover. O, tumagal pa po siya ng mga 20 years eh. Marami ng ibang namatay, pero siya tumagal pa siya. Minsan, para himukin tayo na magbago, kinakailangang idaan tayo sa mga matitinding karanasan, mga shocking, mga talagang nerve-wracking na karanasan na parang mamatay na tayo. Pero ang objective nun, mabago lang tayo. Sino ba sa inyo ang nakaranas na mamatayan na magulang? Sino ba rito mga naulila na? Alam niyo, hindi ako nasaktan nung namatay sila. Nasaktan ako nung wala na sila. Kasi ang matindi dyan, yung kinabukasan pagkatapos ng libing eh. Di ba? Wala na si nanang, wala na si tatang. Tatamaan ka ng lungkot talaga eh. Tsaka yung pagiging orphan sa Tagalog? Ayun, ulila. Para kang kamoting ulalo. Ulila kang ulalo. Di ba? Pangit ng pakiramdam eh. Masakit yung mga ganun eh. Pero, nung nawala yung inaasahan namin, 10 kami magkakapatid nung nawala yung inaasahan namin, nawala ang mother ko, tapos nawala ang father ko, lahat kami nagsikap talaga. Kaya wala akong kilalang kapatid ko na hindi marunong sa buhay. Walang magugutom sa amin. Natuto talaga kami. Binibida ko nga palagi ang alam ko lang maglinis ng alulod ng bubong para sa 10 centimos na baon pagpasok sa eskwela. Umakit ako ng bubong, naglilinis ako ng alulod ng kapitbahay, 10 centimos lang ang bayad. Ang laborer noon, 5 pesos lang. Maghabang ka magtatrabaho sa construction, 13 years old ako. Ang sahod ko, 5 piso lang. Huwag nyo na itanong ko anong year yun. Baka di pa kayo napanganak. O, di ba, pamasahe nun, 5 lang. O, Pandilimon, 2.5. Di ba? Biro mo na. Layo na nung panahon na yan. Mga 1935 ata. So, gusto ng Diyos na maituwid tayo. Gusto ng Diyos na mapabuti tayo. Kaya, huwag mong sabihin na pag ikaw may pinagdaraanan na pagdurusa, wala ka ng pag-asa. Hindi po ganun yun eh. Hindi yun ang disenyo ng ating Diyos. Mahal na mahal niya tayo na gusto niya na mas mapabuti tayo. Amen? Yung taga-Dubai na babae na namumulot ng basura, napanood ko yun sa Jessica Soho ba yun? Namumulot lang ng basura, nung medyo nagkaroon siya ng chance sa punta ng Dubai, nag-umpisa ng kainan, kumikita siya ng 6 million a month ngayon. Kaya nung umuwi dito sa Pilipinas, namigay ng blessing sa mga tao. Hindi ko alam kung kakandidato senator yun, pero namigay siya. Dapat ganun yung tingin natin sa buhay, hamon siya dapat eh. Pag nagdudusa ka, tanggapin mo yun na hamon sa'yo para magbago at makamit mo yung magandang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Mag-amen tayong lahat.
Pain is a powerful motivator in our lives. It teaches us to choose and decide wisely. Sabi ng Psalms 119 verse 17, "My suffering was good for me, for it taught me to pay attention to your decrees." Doon lang tayo po nakikinig sa Diyos pag tayo ay wala nang mapuntahan. At pag wala na tayong mabalingan, nahinga ng tulong, saka tayo tumatawag sa Diyos. So ang maganda nito, natututo na tayo ngayon tumawag sa Diyos. Konting kibot, tawag tayo sa Diyos. At gustong-gusto ng Diyos yun. Gustong-gusto ng Panginoon. Ito nga naisip ko Kung ikaw willing ka talaga na makinig sa Diyos at sumunod sa Diyos, kailangan mo po ba ng suffering? Wala na siyang use, di ba? Kung meron man, it is just for you to learn sympathy. Kasi lahat ng tao dadanas din ng pagdurusa. Ngayon, kung ikaw dumaan na panagumpayan mo bilang isang Kristiyano, magiging mahusay kang sumimpatya at magministeryo sa mga tao na dumaranas din ng mga pagdurusa. Amen? Because suffering is one of God's best tools to catch our attention when we have nowhere to go. And the last one is our suffering won't last forever. Palakpakan natin. Wow! Ang ating pagdurusa ay hindi po magtatagal habang buhay. Pwede ngayon na. Sino sa inyong gustong hindi na magdusa? Kukunin na kayo ni Lord. Tapos na ang lahat talaga. Naalala ko nung unang panahon kasi nanonood ako ng mga pelikula, yung panahon ng mga Egyptians, yung mga ganon. Sa kanila, ang wish talaga nila, pag nagdudusa sila, mamatay na lang. Mamatay na lang sila. Pero, ang ganda ng buhay. Makinig kayo maigi dito, Napakaganda ng buhay. Amen? Kaya ka nilikha ng Diyos. Kaya ka nabuhay sa mundong ito. Gusto ng Diyos na maranasan mo ang magandang buhay sa kabila ng iyong mga pagdurusa. Ngayon, ano ang attitude natin ngayon bago tayo magtapos? Hindi siya magtatagal. Mawawala din yung mga pagdurusa natin. Dapat mapagtiis tayo at mapaghintay. Amen? Huhupa din ang bagyo. Mababayaran mo rin yung utang mo. Di ba? Tutuwid din yung paa mo. Bibigyan ka rin ng tubig pag nauuhaw ka. Nagdusa siguro yung kaya namimigyan ng tubig. Di po ba? Ang ating tugon sa pagdurusa ay napakahalaga sa Diyos. Dahil kung hindi sapat, ibabalik ka lang uli. Hindi mo natapos yung grade school sa pagdurusa, ibabalik ka ulit. Hindi tataas yung antas mo kung hindi ka magtatagumpay. Sabi ng Romans 8:18, "Yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later." Napakahusay ng ating Panginoon na nagdisenyo ng ating buhay. So habang nandito tayo at wala tayong pagdurusa, maging instrumento tayo ng kalakasan ng iba na nagdurusa. Amen? O mag-extend naman tayo ng ating kamay. Halimbawa, ito, siguro timely ito. May kilala kayo, nakikita kayo na nangangailangan. Sino sa inyo nakakakilala kay Sister Ellie Soriano? Baka nanonood siya ngayon Sister Ellie. Nagkasakit po siya Hanggang ngayon hindi po siya nakaka-recover pa. Kung meron kayong biyaya dyan, magdala po tayo ng pagkain doon o mag-abot tayo. Dahil tayo pinagpala ng Diyos Amen? Wala tayong sakit. Hindi tayo nagdurusa. Pero may mga nagdurusa tayo mga kasama. O kakilala o maaari ka mag-anak, maging pagpapala tayo sa kanila. When we don't know when our pain will end, we learn to rely on God every single day. 1 Peter 5:10, "And after you have suffered for a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore you, secure you, strengthen you, and establish you." Hindi mo ka lang iasa to kahit kanino Darating ang panahon na ang ating Diyos mismo
ang gagawa ng pagbibigay ng kapahingahan sa iyo sa pinagdaanan mo na pagdurusa. Amen? Christians may not be spared from suffering, but Christ gives us hope in this life and the next. Meaning to say that we do not suffer in vain. Ang ating pagdurusa ay may magandang kwento na dadalhin pagkatapos nating malagpasan ito. So we have to decide whether to turn bitter or better. Ngayong araw na ito, yun ang ating panalangin. Kasi napapansin ko, may mga kwento rin tayo ng mga pinagdaanan natin na hindi natin makalimutan. Alam niyo, yung epekto nito sa buhay natin. Pero hindi natin nakita yung positibong epekto eh. Yung ginawa namang mabuti nito sa ating buhay. So, ngayong umaga yun ating ipapanalangin. Idalangin natin sa Diyos na matanggap natin ang lahat ng mga darating sa ating buhay. Ako, I'm so proud to say, mula nung 2005, di ko alam kung yung mga nakarinig ng message nun kung naalala pa nila. Pero mula nun hanggang ngayon, may mga kasama tayo dito sa church, may mga pinagdaraanan sila, pero hindi sila nagngunguy-nguy. Hindi sila, they will not take your attention. Sabihin nila sa'yo, Pastor, ito yung problema ko, ano sa iyo yung narrative nila, kukwento nila yung mga pinagdaanan. Walang ganun dito eh. Siguro nga kung naiintindihan mo maigi, ikaw at ang Diyos na lang ang mag-usap. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, tinatanggap ko po ang lahat ng dadating sa buhay ko. Kung hindi ko na po siya kaya, nandyan po kayo para bigyan ako ng lakas. Kung ito ay sisira sa akin, hindi nyo ito pahihintulutan dahil may maganda kayong plano para sa aking buhay. So we have to make decisions today. Nasabi natin, Lord, maniniwala po ako sa iyo at hindi ako bibitaw. Kakapit po ako sa inyo hanggang wakas dahil nasa inyo ang magandang plano at magandang layunin para sa aking buhay. Tayo lahat ay yumuko at tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Sa pamagitan ng iyong salita, kami po ay naliwanagan na kayo ay may magandang plano at layunin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Hindi po siya aksidente. Hindi po siya pinahintulot na mangyari dahil lang sa gusto ng kaaway. Ito ay dumating sa amin dahil sa iyong napakagandang plano para hubugin kami, palakasin kami at maging mahusay kami sa aming pagkatao. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga pinagdaaran namin. Marami na po kaming pinagdaanan at lahat ng iyon ay tumulong sa amin na maunawaan ang buhay. At maging mapagpasalamat araw-araw na kung kami ay gigising sa umaga at hihingang muli, kami ay punong-puno ng pasasalamat dahil yan ay napakagandang regalo mo sa amin sa tuwing kami ay babangon sa umaga. Salamat po sa inyo. Salamat din sa mga tao na kinasangkapan ninyo para kami ay mapalakas sa panahon ng aming pagdurusa. Pagpalain niyo po sila. Ibalik niyo sa kanila ang maraming pagpapala sa kanilang kabutihang ginawa. At ganun din po sa mga gagawa, tatalima sa kanilang mga narinig ngayong umaga. Gawin mo po kaming sisidlan ng pagpapala sa mga tao na dumaraan sa mga pagsubok sa panahon na ito. Maraming salamat po sa inyo, dakilang Diyos. Salamat po sa inyong awa at sa inyong biyaya na siyang tumatakip sa amin araw-araw. Kaya kami po ay hindi lubos na nagdusa sa buhay na ito. Marapat lang po na ibalik namin sa inyo lahat ng pasasalamat at pagkilala sa kabutihan mo at sa maraming pagpapala na ipinagkaloob mo sa aming buhay. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, itong aming samot dalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Hello. Magandang umaga po sa atin lahat. Tayo po ay nasa panahon ng pagbibigay. It's time for our offering. Reminder lang po. Ang ating pagbibigay ay para sa mga members ng church na ito. Pero kung kayo po ay nais makibahagi sa gawain ng CTJ,
at napagpalang magbigay, ito po ay taos-puso naming pinasasalamatan sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama, kami po ay nagpapakumbabang loob na lumalapit at nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat kami po ay muling mapagkakaloob ng aming tithes and offering sa araw na ito. Ama, inaabot po namin ng panalangin ang iyong mga anak na hindi makapagkakaloob. Nawa, O Diyos, mabigyan mo sila ng pagkakataon na magkaroon ng hanap buhay upang sila din po ay makapagkaloob at makapagbigay ng tithes and offering. Ama, sa aming mga business, pagpalain mo nawa at bigyan mo rin kami ng kalakasan at kalusugan ng aming katawan lupa upang kami ay makapagpatuloy sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Ama, sa panibagong buhay, pag-asa, at sa mga pagpapala mo sa bawat umaga ng aming pag-gising. Ikaw po ang aming kalakasan, pag-asa at buhay. Salamat po at nawa ang aming pagkakaloob ay magamit sa gawain sa Panginoon at sa pag-abot ng mga kaluluwa upang maakay sa iyong panan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo. Lahat po ay magsabi ng Amen. Thank you po. Praise God! It's time for greetings and some announcements. Happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan this week. Today, sa aking pong ate, si Genevieve de la Paz and Jimmy Guzon. Happy birthday sa inyo. Ganyan din naman po kay Apex Lahib at kay Godelia Lamayo. Ngayon yan. And on October 1st, October na po, happy birthday kay Jill Solpico, Lerma Hombre Bueno, and Mara Lipad. Ngayon din naman kay Michael Joaquin and Jeda Soliman, anak. Happy birthday din kay Mon Castillo at Mafe Dimdam, October 2. October 3 kay Jericho Soriquez and Michelle Espina. Kay Pastora Froy Vitan sa October 4, Sebastian Lazo and Tatay Frank Merilo, happy birthday po. Kaya hindi naman kay Cecilia Dulnuan and Emmy Puapo. Happy birthday JM Rota, Romeo Jimeno Jr. and Andy Baybayan sa October 5. Ito, mga kabataan, mag-ingay! Ngayon po mismo, maya-maya lang alas 2 ng hapon, ay meron po magaganap na youth rally. Ito po yung nag-youth cup ng nakaraan lamang at maraming mga taga-ibang CDJ churches, even from MRCP, na pupunta po dito maya-maya lang. So mga kabataan, I'm sure excited kayo, abangan. Wednesday, meron po tayong Wednesday or midweek service. Ito po ang topic natin, Jesus is arrested. Part 1 pa lang po yan. You have to read in advance para po makapagtanong tayo ng mga questions natin kay Pastor Jerome. At 7:30 pa rin po, Wednesday. Alright, that's all. God bless us all. Tayo na po tayong lahat. Pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus.
Mga kapatid, maaari po bang itaas natin ang ating mga kamay, tanda ng pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. Mga kapatid, sa pasimula, nilikha ng Diyos na ganap at kumpleto ang mundo. Ngunit pagpasok ng kasalanan, tayo ngayon ay namumuhay at pangkaraniwan na lamang at bahagi ng buhay natin at paghihirap. Ngunit dahil meron tayong Diyos na makatwiran at mapagmahal, lahat ng paghihirap na daranasan natin ay mayroong layunin. Dahil wala namang bagay o pangyayari na hindi dumaan sa makapangyarihang pagpapasya ng Diyos. Kaya nga sinabi sa kasulatan, ang lahat ng bagay o pangyayari, bagamat mahirap sa pasimula, ay nagiging maayos at kaaya-aya sa dulo sa lahat na nagmamahal at tinawag ayon sa kanyang layunin. Natutunan din natin sa mensahe na bahagi sa umagang ito na ang paghihirap, ang layunin nito ay upang pagtibayin at palakasin ang lahat ng mga mananampalataya. Layunin din ito na maging bukas tayo sa direksyon ng Diyos at sa kanyang pagtutuwid. Ngunit, lahat ng paghihirap nating mararanasan ay hindi naman ito magtatagal. Ito ay pansamantala lang. Ngunit, kung dumating sa sukdulan at di natin nalalaman kung hanggang saan ito matatapos, kagaya na ating narinig, matuto tayong dumipende sa Diyos sa bawat araw ng ating mga buhay. Kasabay nito, patuloy natin alalahanin na ating mandato na ipahayag ang buting balita ng kaligtasan na kay Jesus ay may kalayaan, may kapayapaan, at may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tapos nating gawain, humayo kayong mapayapa, tanggapin ninyo ang mayamang biyaya ng Diyos, kalaki pa kanyang pag-ibig, kapayapaan at pag-iingat, maging ang kanyang presensya, nang sa ganon, saan man kayo pumunta, sino man makasalubong nyo ay babagpala sa inyong mga buhay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu Santo, lahat ay magsabi ng Amen. Samahan niyo po kaming muli sa pagkanta ng Kasama Natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Dumaan. Dumaan man ako sa ilog. Di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy. Dumaan man ako sa apoy. Di ako dumaan. Dumaan man ako sa ilog.
Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. God bless po! Umusang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Pinalot ng ilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at niyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang tulihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso nagtagumpay.